nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango, Abogado mataas pa. na yan, susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie evidence against her. Ano hong masasabi po ninyo? Initial o unang assessment po ninyo sa day 4 ng impeachment trial, lalo na po itong ikalawang testigo po ng prosekusyon. Unang-una ako'y nagpapasalamat sa SMNI, sa DZAR sa inyong pag-anyaya kasi kanina pinakikinggan ko yung inyong news reports at compared do sa mga napakinggan ko kagabi, galing do sa mga tinatawag nating traditional media o yung ang mga nagmamay-ari ay yun ding mga nagmamay-ari ng mga pinakamalalaking negosyo dito sa Pilipinas, kayo'y balansyado. You showed also the questions of the senator judges as well as the defense panel, samantalang yung iba kagabi puro lamang yung mga questions ng prosecutor at halatang halata mo na slanted yung kanilang pagbabalita. Na hindi tuloy makuha ng ordinaryong mamamayan na nakikinig doon sa kanilang mga istasyon yung talagang nangyari doon sa hearing kahapon, no? Kaya't ako'y nagpapasalamat at ako'y binigyan naman ninyo ng pagkakataon na makapulong kayo ngayong umaga. Opo. Thank you, Sir Dito. Ano yung masasabi po ninyo na doon sa naging cross-examination ay pinuntirya po ng depensa yung mga dokumento na discovering may mga discrepancies, may mga baga hindi naaayon, no, sa timeline. At sabi typo. Sa inyo pong pananaw, gaano ho ito kabigat o para po sa isang prosekusyon o sa depensa man ang ganitong ipinapakita na isang testigo po sa impeachment trial? Kung ang mga itong sila Lotok at sila ano pangalan no isa Kalilong Yes. no o yung kanilang grupo ay nagkataong ang boss nila ay si dating PNP Director General PNP Chief Ping Lacson, tatawaging Islapi yung kanilang report. Ganyan din ang ginagamit na description hindi lang ng mga pulis kundi pati ng militar, no? Islapi ibig sabihin basura yung kanilang investigasyon. In such a high-profile case, hindi naman ito, miski na ordinaryong tao halimbawa ang iyong iniimbestigahan, dapat tama lahat ng iyong sinusulat. Ini-inspection mo ang bawat linya ng iyong report at iyong affidavit. Ito, Vice Presidente ng Pilipinas at pangalawa, napaka-high profile nitong case. Buong Pilipinas alam itong kasong ito. Pagkatapos ang dami mong pagkakamali. Unang-una na lamang, natatandaan nyo kahapon, nirush nila yung kanilang investigation report pagkatapos hindi niya matandaan kung ano ang nangyari noong February 5, 2025. Lahat tayo alam natin kung ano yung nangyari noong February 5, 2025. Siya na NBI, siguro Director 3 ito, Director 4 ang rango, Abogado mataas pa. na yan, susunod dyan, ASEC na. Hindi niya matandaan, hindi niya raw alam kung ano nangyari noong February 5. I mean, sino niloko nito? No, halatang halata mo, hindi nga makatingin ng diretso sa camera, hindi nyo napansin, no? Talagang napakasama ng investigasyon at halatang halata na from the very beginning meron na silang conclusion na gustong mangyari, no? At pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga video sequences, pinagtagpi-tagpi na lamang yung mga statement ni Vice President Inday Sara to come up with what they call a prima facie
evidence against her, no? Miski sinong piskal itatapon ito, kaya nga miski DOJ napahiya Kasali rin naman ng DOJ diyan sa pagdiin kay Vice President Inday Sara, pero miski sila napahiya doon sa unang report kaya ibinalik at humihingi ng additional evidence. Opo. At bukod pa dyan, Sir Dito, madagdag ko lang din, yung pag-amin po ng, ni Attorney Lotok na gumagamit po sila ng templated na mga affidavits o template affidavits na may magkakahawig po, no? Na maling spelling, na-discover po yan. Tulad po nung yung mama na sinasabi po doon sa affidavits para po sa iba't ibang agents. Sa tingin po ninyo, ito po ay minadaling demolition job o talagang standard operating procedure na ng ahensya? Ang lahat ng ito ay demolition job from the very beginning. Ito'y matagal ng pinlano. It is a conspiracy from the very top of government, no? Mag-umpisa doon sa pag-alok ng confidential funds galing sa Office of the President, tinransfer sa Office of the Vice President. Doon pa lamang, ang problema nga nito mukhang na-set up ang Vice President Sara na ang akala naman niya ay bukal sa damdamin o sa loob ng mga opisyal ng gobyerno, kasama ang DBM, kasama Office of the President, kasama ang ang House of Representatives ng pangalawang taon, na mabigyan siya ng confidential at intelligence funds para magamit niya upang mas mabuti niya, maigi niyang mapadala ang kanyang mga serbisyo sa ating taong bayan. Pero ito'y mukhang na-trap siya. At kaya alam na alam nila ang plano, talagang conspiracy from the very top. Kanya sinundan ito ng mga Quadcom, nung public accountability hearings, na nakita rin naman natin na napaka one-sided. Dumating dun sa talagang iniipit ang Office of the Vice President at ang DepEd, to the point na ikaw man ang nasa lugar ni Vice President Inday Sara, halatang halata mo na persecution ito. This is an inquisition. Parang nung panahon ng Kastila, nung panahon ng mga hari at reyna sa Spain na ini-inquisition ng mga Hudyo, ini-inquisition ng mga hindi naniniwala sa simbahang Katoliko, no? Ganun ang sistema Kaya talagang nirarush pa nila yung investigation. Isipin mo, November 23 ng madaling araw nang magsalita si Vice President Inday Sara, yung bugso ng damdamin niya, yung galit niya dahil sa nais na ilipat ang kanyang Chief of Staff na babae pa man din mula sa House Detention Center to the Women's Correctional sa gitna ng gabi, no? Sa madaling araw. So talagang sinadyaan lahat ng ito, no, para mapikon, magalit, no, si Vice President Inday Sara at magkaroon sila ng dahilan para i-trigger yung first impeachment complaint na ginawa February 5. So minadali yan from November 23, 24 all the way to the Christmas vacations, all the way to January 30, yung first affidavit or IDF. Opo. At nanindigan pa itong si Attorney Lotok na may real and actual threat nga daw. Umano, itong banta ni VP Sara, gamit daw yung 4 na batayan, yung kanyang manner, yung kanyang literal meaning, yung toxic relationship at yung nature ng kanyang instruction, Sir Lito. Pero dapat ba sa mata ng publiko, dapat bang paniwalaan ang mga ganitong mga sinasabi ng testigo kung kulang o baga may error, may typo error, mali-mali yung mga petsa at hindi pa masyadong hindi may personal na hindi pa nga alam niya kung ano yung talagang kompletong detalye ng ginagawang investigasyon doon sa ibang mga media. Sa inyo pong pananaw, Sir Lito, ano yung masasabi po ninyo? Masyadong imaginative, no, at speculative yung kanyang mga conclusions, no. Matatandaan natin na nagtanong mismo si Senate President Sherwin Gatchalian
at maging si Senator Alan Cayetano na binanggit niya doon sa kanyang report yung statements ng AFP, ng PNP, ng National Security Council, pero hindi man lang niya in-interview ang mga opisyal nito. Hindi man lang niya tinanong anong findings or hindi man lang siya humingi ng tulong dito sa mga to. Meron diyang CIDG, meron diyang ISAP, meron diyang National Security Council na merong malawak ang kaalaman tungkol sa intelligence. Bakit hindi man lang sila nakipag-ugnayan dito? Kaya bistadong-bistado na minamadali lamang yung report dahil nga planadong-planado yung first impeachment complaint na ngayon ay inulit sa second impeachment complaint, no? This is a setup. Malinaw na malinaw ito, no? Opo. Sir Lito, bago ko lang ipasa kay partner Admar, doon po sa mga senator judges, papaano po ninyo tinitingnan ang kanilang mga political biases, kung meron man? Well, hindi ko nababanggitin kung sino kasi lahat naman tayo siguro Yes. nakapakinig. Siguro may mga isa o dalawa na malinaw na may script na binabasa at mukhang nagte-text yung prosecution panel o yung mga congressmen dun sa kanilang mga kakamping senador. Pero makikita rin natin na basically open ang mind ng karamihan, no, doon sa mga nagtatanong na senator judges, no. Kaya nakapunto sila ng mga magagandang aspeto kung saan nabutasan itong testimonya nitong si Regional Director Lotok, no. Na nalaman ko lamang kasi nung Sabado, nagkataong ako'y naimbita sa 60th wedding anniversary ni dating Mayor Lito Atienza at ang nakaupo ko sa lamesa ay puro mga pari, no? Mga pari ng simbahang Katoliko kasama si Bishop Bacani at doon ko lang nalaman na ito palang prosecutor yung lead prosecutor dito sa article na ito, si Attorney Ligutan, ay classmate ni Jude Asidre ng Tingog Party List, no, na bata ni Speaker Romualdez. At kahapon do sa pagpapalit nila kasi yung isa do sa mga nasa lamesa namin, classmate niya sa seminaryo. Classmate sila sa seminaryo. Si Asidre, siya at saka itong si Ligutan. Pagkatapos, ito pala si Lotok ay nagkaroon din, taga-waray-waray din. I'm not making any. Binanggit ko lang ito just to show na siguro nga talagang planadong-planado ito. Pati yung mga cast of characters, wika nga, puros mga taga-isang lugar lamang. Ano? But the point is, palagay ko unti-unting nabubuksan ang pananaw ng ating mga senator judges, no, dito sa napaka-damaging na testimony nitong si Lotok, Attorney Lotok, no, para nilang makita na talagang mukhang sinet up lamang si Vice President Inday Sara Duterte rito at wala talagang malinaw na basehan para sabihing siya ay inciting to sedition. Napakabigat nun para mo maano sa ganyang klaseng investigation. At pangalawa, yung grave threats, no, which constitute, according to the prosecution, an impeachable offense. No? Sir Lito, si Admar po ito. Magandang umaga. Magandang Mapapansin umaga po sa iyo, natin, every panahon ng kampanya, during sa pagsasalita ng mga politiko, hindi rin may iwasan itong mga ganitong mga banta-banta na, alam niyo na, pagkalaban sa mga politika, pang-bluff, lalo na pag may narinig ka na banta, iba-bluff mo rin siya. Kasi meron din akong nababasang mga komento po na kung sadyang gustong i-assassinate ng pangalawang Pangulo, ang kanyang target, bakit niya ito isa sa publiko? Sir Lito.
Tama ka diyan, Admar. At maski na ordinaryong na tao sa karsada, palagay ko maniniwala diyan sa iyong puntong sinabi na 'yan, no? Ah, kung talagang meron kang plano, bakit mo i-advertise? Bakit mo sasabihin antimano kung ano yung plano mo? Para bang yung ginawa nitong si dating nung first day ba yon o second day yata ng trial na si Attorney Lorna Capunan na sinabing balak daw nilang kuning hostile witness si Vice President Inday Sara. Kung may balak kang ganun, wag mo sabihin, imbitahin mo na lang, humingi ka na lang ng subpoena ad testificandum, no? Kaya yun ang problema sa mga tao na nauuna ang daldal kesa sa pag-iisip na malalim na pag-iisip at pagsusuri, no? Talagang kung sa inaaksaya ng mga ito ang panahon ng buong sambayanan na dapat ay nakatuon sa mga pang-araw-araw na problema natin. This is all toxic political noise, no? At paalala ko lamang sa ating tagapakinig na matatandaan niyo siguro na si Bongbong Marcos, mismong presidente, nagsabi noon na this impeachment will not do any good for a single Filipino. 'Di ba meron siyang sinabing ganon na noon na ayaw niya raw, kesyo hindi niya raw gusto itong impeachment. Samantalang ngayon, malinaw na malinaw, nagsisinungaling silang lahat. Opo, at batay nga dito sa impeachment law natin, no, sa 1987 Constitution, yung accountability of public officers, sinasabi nga dito na ang pwedeng kaharapin ma-i-impeach ang isang impeachable official kung meron siyang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other crimes, or betrayal of public trust. Parang hindi ata na isaklaw itong Article 4 na ito sa high crimes, kundi ako nagkakamali ha, kundi doon sa betrayal of public trust ata. At marami akong nakakapanayam din ng mga abogado na kung simpleng ganyan lang, dapat nalahad na lang dito sa 1987 Constitution na pati na lang yung mga common crimes. Kasi specific naman dito yung yung mga talagang dapat ma-convict siya or meron siyang kasalanang nagawa. Wala naman po yung mga, halimbawa, yung sinasabi rin nilang grave threat. At sabi nga ng depensa, sampahan na lang siya ng kaso sa RTC or MTC kung sino bang nakakasaklaw nito. And to take note, mahigit 1 taon na naisubmit yung kanilang resulta ng kanilang investigasyon sa DOJ at hindi pa ito umusad sa korte, Sir Lito. Tama ka dyan, Admar. Bakit binaliwala hanggang ngayon ng DOJ yung investigation report at affidavits nitong NBI, no? Wala pa sila isinasampa unless this is all part of a plan na talagang impeachment ang gagamitin. Hindi yung papanagutin si Vice President Inday Sara for grave threats, kundi gamitin ito, i-elevate ito sa impeachment trial dahil ang kanilang gusto lamang mangyari ay ma-disqualify siya na tumakbo sa 2028 presidential elections. Dahil sa malakas ang kanyang mga popularity, hanggang ngayon mataas ang kanyang popularity numbers, samantalang pabagsak ng pabagsak ang popularity at approval at trust rating ni Pangulong BBM. So talagang ang intensyon lamang ay mawala siya sa eksena, no? In the same way na inalis nila rito si Pangulong Rodrigo Duterte at itinapon doon sa ICC na labag sa sarili nating batas maging sa mga patakaran ng ICC, no? So all of this is political. Yun na nakakainis dito sa mga nangyayari sa ating bansa, Admar, no? Isinasakripisyo ang kalagayan ng ekonomiya, ang kalagayan ng bawat isang mamamayan para lamang sa politika, para lamang manatili sila sa kapangyarihan at manatili rin sila sa pagnanakaw sa kabangbayan. Opo, dito naman po sa kung pagbabatayan po natin yung mga sinasabi ng mga witness, yung mga nasa prosekusyon, lalo na yung mga aligasyon
or mga pumupuna dito sa pangalawang Pangulo, may isasantabi ba natin na wala talagang kamay ang ehekutibo, lalo na ang Pangulo, sa mga kasong kinakaharap ng pangalawang Pangulo? Na parang ginagawa naman nila tayo mga tanga para mangyari ito. Unang-una, dun sa unang impeachment trial, sino unang-unang pumirma? Anak ng Pangulo. Sino huling-huling pumirma? First cousin ng Pangulo, noon ay speaker pa. Pagkatapos dito sa pangalawang impeachment trial, kitang-kita naman natin dun sa ginawa parang mini trial nitong si attorney Congresswoman Jervy Luistro. Kitang-kita naman natin kung paano pinatakbo yung investigasyon, no, yung preliminary investigation, so-called, doon sa Committee on Justice. Na ngayon ay mas marami ang pumirma, 257 ba o something like that, no? 257 na batay sa mga sinasabi ng kapwa congressmen nila katulad ni Congressman Egay Erice ay mukhang may pabuya para ka pumirma, no, at yun na nga na-discover na natin yung flood control projects, no, noong 2023, 2024 and 2025 budgets. Siguro ngayon farm to market roads naman ang paggagalingan ng kanilang mga pabuya, no. This has become so much of a criminal conspiracy against the interests of the Filipino people. Opo, agad po na depensa ng administrasyon ay walang halong politika ito, lalo na yung mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, nagiging kritiko ng administrasyon na maraming kinakaharap na kaso, nakakulong na ngayon, meron pang bantang ikukulong yung iba, pero sasabihin ng administrasyon, lalo na Malacanang, na walang halong politika ito. Paano maging kapanipaniwala ang ganitong pahayag po, Sir Lito, sa mga pangyayari po ngayon para paniwalaan natin sila na walang halong politika at nagkataon lamang ang lahat? Unang-una, nakita natin kung paano si presiding officer, Senator Chis Escudero, ay sinabihan, inakusahan na hindi lamang doon sa nitong si Yusek Romy Bernardo na ngayon ay state witness, no? At na-implicate din doon sa mga sinabi ng mga Marines, na ex-Marines, ex-sundalo tungkol sa mga delivery ng maleta, no? Na tinakot ng tinakot at nung bumigay ngayon ginawa pang presiding officer. So meron ka ng presiding officer na bagamat so far dahil matalino naman yan, bigay na natin sa kanya yon kay Senator Chis Escudero at magaling na mga abogado yan. Pero at the end of the day, hindi mo matatanggal yung duda o yung agam-agam na kasi merong sword of Damocles over his head. Ganun din si Senator Joel Villanueva. Sabi ng ombudsman, sa loob ng 2 linggo, magsasampa na kami ng kaso. O 2 buwan na po ang dumaan sa ombudsman Boying Rimulya. 2 buwan na po. Nasan yung kaso? Pero in the meantime, tumalo na doon sa kabila, no? Si Senator Marcoleta, walang kakwenta-kwentang kaso na ginawang plunder imbis na graft, no? Kitang-kita natin na talagang they will move heaven and earth, wika nga, para lamang matanggal sa pagka-vice presidente si Vice President Inday Sara. Kaya ito'y magtatagal pa ito at in the meantime kung ano-anong kabulastugan ang ilalabas nila, maaring yung mga iba ay hinahanapan pa nila ng ebidensya, hanggang ngayon ay nag-fishing expedition pa sila para lamang siraan ang siraan. Kasi double prong dito, Admar. Kung halimbawa ang ating mga senator judges ay hindi bumoto for conviction, no, dahil 16 votes ang kinakailangan to convict at hindi nila maabot yung 60 na yon, gagamitin nila itong mga buwan na darating ng investigasyon para siraan si Vice President Inday Sara, katulong ang media na kakampi nila, no, para nga ang lumalabas lamang sa mga ibang media liban na lamang dito sa SMNI at saka sa Net25 ay slanted para ikundina in the public eye
itong si Vice President Inday Sara. Napaka-unfair ng ginagawa. Yung masano, ang politika dapat merong tawag sa Kastila, hugar limpyo eh. Yung patas na laban, eh dito sa gobyerno natin walang patas na laban eh. Everything is always one-sided. Opo, at nakikita nyo rin po ba, Sir Lito, na sakaling i-impeach nila ang pangalawang Pangulo, lilipat na sa kanila ang mga supporter ng pangalawang Pangulo kung sino man yung kanila pong magiging pambato, o baka naman, under pa rin ng, ni Vice President Sara Duterte, mga galing sa suporta niya, doon lilipat yung mga supporter niya. Primero sa tanan na Admar, kitang mga Bisaya, kitang mga taga Mindanao, dili man kita mo uyon sa kining mga gihimo nila kontra kang Inday Sara. That is 33.5% of the vote. Hindi ko pa binibilang ang mga Bisaya at ang mga taga Mindanao na nakatira sa Luzon, no? Yun hindi matitinag yon sapagkat nakita nila, no, kung paano inapi ang kaya na sabihin na natin kapwa nila Bisaya at kapwa nila taga Mindanao na si Inday Sara, at maging ang siguro hindi ako nagkakamaling sabihin na ang Pangulo na pinakamahal ng taong bayan, hindi lamang ng Bisaya at Mindanao, kundi ng pati ng mga taga Luzon at taga NCR, na kanilang sinuko, itinapon, ikinidnap at pinadala doon sa Den Haag. Hindi kayang makalimutan ng taong bayan ang ganyang kalalang kasamaan. Opo, dito naman po sa nakatakdang SONA ng Presidente, ano po kaya sa tingin ninyo, sa assessment po ninyo sa nakalipas na isang taon, na ang kanya pong ipagmamalaki? Well, balita ko unang-una, inumpisahan niya itong rigodon o pagtanggal ng ilang mga opisyal sa kanyang kabinete, na bagamat sangkot sa mga kung ano-anong akusasyon ng katiwalian ay hindi tinatanggal kundi pinagre-resign dahil may sakit o kaya nire-recycle, no? From one position to another position. Sasabihin niyang paglilinis ng pamahalaan yan, good governance kuno, no? Pangalawa, siguro, at ito'y mga bali-balita na nasasagap natin, meron daw mga ilang congressman na sasampahan ng kaso ng patungkol dito sa flood control scandal, para naman hindi kahiya-hiya na ibalik sa kanya yung kanyang mga katagang mahiya naman kayo na binitiwan niya noong nakaraang SONA. So, but all of this is optics. Lahat ito ay kunwari lamang. Isipin mo nga, yung secretary ng DPWH gagawing state witness. Saan ka nakakita? Yung taong pumirma ng kontrata, yung nagpabid ng kontrata, yung nagbayad sa mga kontraktor, gagawin mo state witness. Lokohan lahat ito, Admar. Kaya nga, kung basta natatawa na lamang tayo kuminsa sa kanilang ginagawa. Pero halatang halata no? Opo. Ewan ko kung ano sasabihin niya sa susunod niya SONA at ano'y pagmamalaki niya. Wala namang, ayan, dito pa lang sa Quezon City, sa Manila, nagbaha-baha na naman. Sa Bulacan, bumalik ang baha. Sa Pampanga, nagkaroon ng landslide sa Davao Occidental, sa Panay, kung saan-saan. Nasaan yung mga proyektong pinagmamalaki nilang 5,500 flood control projects? Opo, meron pong inilabas sa ang SWS na survey na mula -15 naging -7 ang net satisfaction rating, pero negative pa rin po. Mas marami pa rin po yung hindi satisfied sa pamumuno kumpara doon sa satisfied. Anong basa niyo po rito, Sir Lito? Alam mo, Admar, dapat malaman ng taong bayan na yung pagsa-survey, hindi ibig sabihin na gumawa ka ng let's say 1,200 or 1,800 respondents nationwide ay lahat ng probinsya o lahat ng rehiyon ay nasa survey. So for instance, pag sinabi mong Kabisayaan, sa unang survey pwedeng doon ka mag-survey sa Cebu City,
Halimbawa sa Tacloban, no? Sa susunod na survey para yan Tambiolo, inililipat mapupunta naman sa Iloilo, sa Bacolod, ganyan yan eh, no? At kung kakargahan mo yung halimbawa yung Ilocos, dadagdagan mo ang isa-survey mo doon, hindi naman nalalaman ng taong bayan kung paano talaga yung mechanics ng pagsisurvey. Kaya kung matatandaan mo noong 2025, lahat sila, Pulse Asia, SWS, WR Numero, ano pa ba yun? Kung sino-sino pa, Tangere, lahat sila, ibang-iba ang kanilang naging prediction ng survey compared sa naging resulta. Ang tumama lamang si Malutikia, yung kanyang publicus. 'Di ba? Na sinabi niya kung sino ang mananalo at sino matatalo doon sa senatorial survey. Siya lamang ang tumama. Hindi ko pinagbibintangan ng bias ang mga 'yan. Ang sinasabi ko lamang, hindi mo kayang kunin ang pulso ng buong bansa, no? You can only estimate, you can only approximate. Kaya kung sinasabing -7 na ngayon, dati -25 ba o -15, ngayon ay -7, maaring yan ay dahil napunta halimbawa ang Visayas sa Tacloban, sa Waray-Waray. Napunta, mas madami ang napuntang, nagkaroon ng respondents na galing sa Kabikulan o kaya ay at sa Ilocos, no? So we have to take all of these surveys with a grain of salt, no? Ang malinaw na malinaw, palagay ko naman lahat ng tao ngayon ay nakakaranas ng hirap, ng gutom, na hindi magkasya yung kakarampot nilang kinikita, samantalang pataas ng pataas ang presyo na wala namang magawang solusyon ang pamahalaan. O ngayon, pumutok na naman yung Iran. Nagbobombahan na naman sila doon. Sa isang linggo, tataas na naman ang presyo ng gasolina. Mano bang tulungan naman ng gobyerno ang taong bayan? Bawasan man lamang yung VAT o yung excise tax na pinangako, hindi rin naman ginawa, no? Para man lamang mapaibis na, medyo makabawas naman, no, sa gastusin ng taong bayan at sa pagtaas ng presyo ng pangunahing mga bilihin, no? Opo. Wala eh. In essence, this is a government that can be characterized as one, overspending, two, overtaxing, three, overborrowing, and four, overstealing. Uulitin ko, overspending, overtaxing, overborrowing, overstealing. Yan ang pamahalaan ng ating liderato sa kasalukuyan. Opo, at kung pagbabatayan ito pong assessment natin ninyo, Sir Lito, sa performance ng kasalukuyang administrasyon, lalo na ang Pangulong Bongbong Marcos, kung meron po siyang i-endorso for 2028, may bigat ba ito? May dating ba ito? Dapat bang makakuha ang isang nag-aasam na tumakbo sa darating na 2028 election ang endorso ng isang Marcos Jr.? Yan ang malinaw na magiging kiss of death. Kanya nga ang solusyon nila, tanggalin ang kalaban, no? Ang gusto nila, no? Hindi lamang yung hindi lamang yung itali ang isang kamay ng boksingero sa labanan, kundi talagang tanggalin yung kalaban, walang kalaban. 'Yun ang habol nila. Pero papayagan ba naman ng taong bayan ang ganyang pagsasalaula sa ating demokrasya, sa ating republika? No, where we are given the freedom to choose our leaders. Opo, siguro Sir Lito, huli na lang, ano bang inaasahan mo mamaya sa day 5 nitong impeachment trial ni VP Sara Duterte? Magpapatuloy yung cross-examination kay Attorney Lotoc at possible ay ihaharap po yung pangatlong witness, which is si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng Vice Presidente. Well, unang-una, patuloy na gigisahin ng depensa, palagay ko, batay doon sa kanilang mga moves o mga ginawa nila kahapon, yung mga discrepancies nga dito sa investigation report at yung mga kakulangan ng tunay na investigasyon. Basano, hindi naman talaga nag-imbestiga gumawa na lamang ng conclusion. Dapat din siguro malaman ng taong bayan na itong si Attorney Lotoc, kasama nitong si, anong pangalan nito? John Mark Calilong, no?
ito at isang team ng mga cybercrime division ng NBI ay nahaharap sa kaso sa ombudsman dahil sa illegal detention at parang hulidap na ginawa nila noong 2025, no? Kung saan may mga teacher na Chinese nationals na kanilang hinuli at pagkatapos ay di umano inaakusahan sila na trying to get parang yung freedom o yung dinetain kasi nila itong mga ito at hinihingan ng di umano ay kung ilang milyong piso para lamang makalabas sa detention. But that is another issue, no? Na dapat siguro ay tuunan din ng pansin mismo ng NBI at ng ombudsman, no? Pero dito kay Zulaika Lopez, hostile witness ang hindi defense ang humingi na ito'y maging testigo. Ang humingi ay ang prosecution na palagay ko gagawin nila ang lahat para i-pin down si Zulaika Lopez para makakuha sila ng again to create the impression na talagang seryoso yung di umano ay threat ni Vice President Inday Sara at pero ako naman ay kumpiyansa na kayang-kaya ng depensa na again sa cross-examination kay Zulaika Lopez ay lumabas ang katotohanan na ginipit ng todo-todo itong si Zulaika Lopez na siyang ikinagalit na rin ng ating Vice President. Opo, at lumilinaw na rin po yung mga pahayag doon, no, ng Vice Presidente na sila'y magsasalita sa right venue. Ito na ho ba yung nakikita natin? Kasi noon, kung haharap po sila sa mga pagdinig ng kamera, ay parang ginigipit po sila. Pero dito, parang malaya pong nakakapagsalita at nakakapagbigay po sila ng kontrasalaysay sa mga akusasyong ibinabato laban po sa pangalawang Pangulo. Maganda at binanggit mo yan Jay, no? Kasi kahagabi nung mga tatlo yata o dalawang newscast yung aking papalit-palit ako. Ang tumbok lagi ika-4 na araw ng Senate trial pero hanggang ngayon hindi sumisipot si Vice President Inday Sara Duterte. Alam naman nilang hindi kailangang sumipot, hindi kailangang Exactly. pumunta at represented nga ng defense. Pero yung kagad ang paunang salita nila, hindi na naman sumipot, no? In the same way na bakit ka naman sisipot dun sa Committee on Injustice na pinangungunahan nito si Jervil Luistro, no? Na alam mo namang unang-una hindi mo madidepensahan ang sarili mo doon, hindi ka makapagsasalita, miski mga abogado mo hindi makakapag-cross-examine ng mga testigo nila, no? Na puro naman kapalpakan ang ginawa. Yung si Ramil Madriaga na ewan ko sa nilang dinampot yung halatang-halata, bistadong-bistado, maski sino ang nanonood na nagsisinungaling ng katakot-takot, no? So, sa tamang panahon, siguro, depende sa pag-estima ng defense, kung kinakailangan nilang iharap si Vice President Inday Sara, siguro haharap. Pero, malinaw na malinaw sa rules of the Senate trial na walang compulsion na pumunta doon o tumistigo o miski magpakita man lamang si Vice President Inday Sara. Opo. Siguro huli na lang, Sir Lito, ano ba dapat tingnan ng publiko? Sabi mo kanina, yung ibang media, iba-iba po yung pinapalabas. So, ano ba dapat ang bantayan? Ano ba dapat ang tingnan ng publiko pagdating po itong impeachment trial? Alam natin, information overload, no? Pero bilang gabay sa ating mga kababayan, papaano po nila dapat tingnan itong impeachment trial ng pangalawang Pangulo? Siguro Jay, pinakamagandang sabihin sa taong bayan sa kanilang pakikinig, sa kanilang pagmamasid, no? Ay ihambing nila kung paano pine-persecute si Vice President Inday Sara. Sabihin na nating halimbawang may mga pagkakamaling nagawa, no? Na sa tingin ko nga ay conspiracy, sinet up siya, no? Compared dun sa pagkalaki-laking mga pagnanakaw, no, na ginawa sa kabangbayan ng kasalukuyang administrasyon at mga alipores nila. How do you compare
125 o 112.5 plus 500 million na hanggang ngayon ay wala pang final COA report, no? Compared to kitang-kita natin yung mga ghost projects at yung mga substandard projects na wika nga ni Congressman Egay Erice sa kanyang pag-estimate sa 3 taong budget ay umabot ng 1.8 trillion pesos ang winaldas, no? Magkano diyan ang pumasok sa kung kani-kaninong bulsa? Yan ba ang gusto nating kampihan? Yan bang mga taong yan na ngayon umuusig kay Vice President Inday Sara? They're not coming to court with clean hands sapagkat sila ang pinakamarumi dito sa ating corruption scandals, no? Sila pa ang may ganang usig dito sa ating Vice President na wala namang kapangyarihan na gaano sapagkat siya ay spare tire lamang, no? So malinaw na malinaw. Talagang ang gusto lamang nila ay mawala siya sa eksena para sa 2028. Happy days are here again para sa mga kawatan, para sa mga mandarambong sa ating bansa. Alright. Sir Lito, maraming salamat po sa inyong oras. Sa ulitin po, good morning po sa inyo. Salamat din sa inyo. Mabuhay kayo. Ayun po mga kababayan, si Ginong Lito Banayo, isa pong political analyst ang ating pong nakasama, napakinggan po ngayong umaga.